Ito ang kwento ng mag-ama bago sila isumpa para maging isang ahas at pagong. Masayang naninirahan ang pamilya ni Ram sa paahan ng bundok ng liwanag. Meron silang maliit na kubo na napapaligiran naman ito ng mga pananim na gulay na kanila namang pangkabuhayan. Maagang umalis ang batang si Ram para pumasok sa paaralan. Habang siya ay naglalakad ay nakakita siya ng isang maliit na ahas sa daan, nabigla siya at sa takot niya ay nagawa niya itong hampasin ng hawak niyang kahoy at nawalan naman ng malay ang ahas, at sa di inaasahan ng may bigla na lang may nagpakita sa kanya na isang matandang babae, at ito pala ay isang diwata. Natulala si Ram at parang hindi makapaniwala sa nakita niya. Hindi niya akalain na totoo pala ang kwento-kwento ng matatanda sa kanilang lugar na may isang diwata na nagbabantay sa bundok na liwanag. Ang akala niya ay isa lamang yun sa maraming alamat na nababasa niya sa libro, pero ngayon ay napag-alaman niya na totoo at nakita pa niya ito. Ang dahilan kung bakit nagpakita sa kanya ang diwata ay para parusahan siya sa ginawa niyang pagpatay sa ahas, bilang parusa sa kanya ay isinumpa siya ng diwata para maging isang ahas. Wika naman ng diwata na, dahil sa iyong kasalanan bata ikaw ay magiging isang ahas na patuloy na lalakbayin ang kagubatan sa loob ng mahabang panahon, bilang isang batang manlalakbay na ahas, ay bibigyan pa rin kita ng mga paa at kamay, simula ngayon patuloy kang maglalakbay at hanapin ang bundok ng berdeng batot kahoy, dahil doon mo matutuklasan ang lunas sa naging parusa sa iyo, isang ilang sinisigurado ko bata, mahabang panahon kang maglalakbay sa kagubatan, bago mo matuklasan kung nasan ang kabundukang iyon, mag-iingat ka bata. Malungkot kung iisipin ang pangyayaring yun sa kanyang buhay ngunit kailangan niya ito danasin bilang parusa na rin sa kanya ng kagubatan at ng kalikasan. Lumipas ang maghapon at hindi nakauwi sa kanilang tahanan ang batang si Ram, patuloy nag-aantay ang kanyang ama sa kanya dahil dapat sa mga oras na yon ay nakauwi na siya, malungkot at nag-aalala ang ama niya dahil sumapit na ang gabi at wala pa rin ito. Kinabukasan dahil sa pag-aalala na kung bakit hindi nakauwi ang batang si Ram ay umalis ito para hanapin ang bata sa kabukiran. Ngunit sa tagal niyang paghahanap ay hindi nito nakita ang bata, pagod na ito pero patuloy pa rin siya umaasa na makikita ang kanyang anak, at maya-maya pa ay hindi na nito napigilan ang kanyang emosyon, at sa galit nito kaya nagawa nitong pagpuputulan ang mga kahoy sa kabukiran, na para bang sinisisi niya ang kabukiran sa pagkawala ng kanyang anak. At sa patuloy nitong pagputol sa mga puno ay bigla na lang nagpakita sa kanya ang diwatang tagapagbantay ng kagubatan. Hindi maganda ang tingin nito sa kanya at sabi pa nito na, anong karapatan mo para pagpuputulan ang mga punong kahoy na nagbibigay ng malinis na hangin at ito rin ang nagpapatibay sa kalupaan ng mga kabundukan, anong dahilan at ginagawa mo ito, wala kang karapatan na sirain ang kalikasan. Sagot naman ng lalaki na, isang araw nang nawawala ang anak ko sa kagubatang ito. Hindi ko naman talaga intensyon na sirain ang kalikasan gaya ng akala mo, nadala lamang ako ng galit at pag-aalala sa aking anak. Hindi pa rin yun sapat na dahilan para putulin mo ang mga puno dito at hindi rin yun ang paraan para makita ang nawawala mong anak. Dahil dyan ikaw ay mapaparusahan sa mga ginawa mo, upang makita mo ang iyong anak kailangan mong magbantay sa kagubatang ito, pero ikaw ay isusumpa ko para maging isang pagong at babantayan mo ang mga taong nagtatangka din na putulin ang mga kahoy sa kagubatan. Huwag kang mag-alala dahil darating din ang araw na matutuklasan mo ang lunas sa sumpa sa iyo at kasabay din nun ay makikita mo muli ang iyong anak, pero sa ngayon kailangan mo ang pagbayaran ang mga nagawa mong kasalanan sa kalikasan. Ngayon ikaw ay isa na sa mga tagapagbantay ng kabundukang ito, dadalhin kita sa isang lugar at doon ka maninirahan, yun ang magsisilbing tahanan mo bilang isang pagong. At ito ang kuweba na maari mong pagsilungan at dito ka na rin titira, sana magawa mo ng maayos ang tungkulin mo bilang isang tagapagbantay ng kagubatang ito. Dito na nga nagsimula ang buhay niya sa pagiging isang pagong. Malungkot ang mga pangyayari sa buhay nilang mag-ama, pero bilang isang ama patuloy ngang hihintayin ang panahon na bumalik na siya sa dati niyang anyo at itutuloy ang paghahanap sa kanyang anak. Dito na nagtatapos ang kwento ng sinumpang ahas at pagong. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito, salamat sa iyo kung nakarating ka sa dulo ng video na to. Kung gusto mong mapapanood kung paano sila magkikitang muli at nakitang bumalik sa dati nilang anyo ay panoorin mo ang unang parte ng video na ito, nandito lamang yun sa channel ko, paalam salamat.